Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 2, talata 1 hanggang 6. Nagpadala ng mga espiya sa Jericho. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito, "Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho." Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, "Ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain." Ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot, "Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo." Sa itaas ng bubong niya, pinatago ang 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Amen. Isang magandang araw at mapagpalang buhay po muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 2 kabanata ng Josue, versikulo 7 hanggang 12. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 tiktik hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga mahabol, ipininid ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga tiktik, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, "Alam ko na ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh ang lupain ito, at ang mga taga rito'y gulong-gulo dahil sa inyo. Gayon din ang lahat ng mga naninirahan sa paligid. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat ng mga tambo nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na nilupig ninyo sina Haring Sehon at Og na mga Amoreyo sa ibayo ng Jordan at pinuksa ang kanilang mga hukbo. Nagulat kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Pinangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na tutulungan ninyo ang aking angkan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo." Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Joshua, Kabanata 2, versikulo 13 hanggang 18. At ang sabi, "Na hindi niyo papatayin ang mga magulang ko, mga kapatid ko, at ang buo nilang sambahayan." Sinabi ng 2 espiya kay Rahab, "Itataya namin ang buhay namin para sa inyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pag-espiya namin dito. Hindi ka namin gagalawin kapag ibinigay na ng Panginoon ang lupain ito sa amin." Si Rahab ay nakatira sa bahay na nasa pader ng lungsod, kaya tinulungan niya ang 2 espiya na makababa sa bintana gamit ang lubi. Sinabi ni Rahab sa kanila, "Pumunta kayo sa kabundukan para hindi kayo makita ng mga humahabol sa inyo. Magtago kayo roon sa loob ng 3 araw hanggang makabalik sila rito. Pagkatapos maaari na kayong umuwi." Sinabi ng 2 espiya kay Rahab, "Tutuparin namin ang ipinangako namin sa iyo, pero kailangan gawin mo rin ito. Kapag nilusob na namin ang lupain nyo, itali mo ang pulang lubid na ito sa bintanang binabaan namin. Tipunin mo sa bahay mo ang mga magulang mo, mga kapatid mo, at ang buo nilang sambahayan." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua, chapter 2, verse 19 to 24. At
mangyayari na sinumang lalabas sa mga pintuan ng iyong bahay. Sa lansangan ay mabubuo sa kanyang ulo ang kanyang dugo at hindi namin magiging kasalanan. At sinumang kasama mo sa bahay mahuhulog sa aming ulo ang dugo niya kung may magbuhat sa kanyang kamay. Ngunit kung iyong ihayag itong aming pakay ay hindi namin ipagkakasala ang iyong pagkakapanumpa sa iyo na iyong pinanumpa sa amin. At kanyang sinabi, ayon sa inyong mga salita, ay siya nawang mangyari at kanyang pinagpapaalam, sila at sila yumaon at kanyang tinalian, panaling pula sa dunggawan. At sila yumaon at naparoon sa bundok at tumahan doon ng 3 araw hanggang sa nagsibalik ang mga habol at tinanap sila ng mga habol sa lahat ng daan. Ngunit hindi sila nasumpungan. Na magkagayoy, nagsibalik ang 2 lalaki at bumaba sa bundok at tumawid at naparoon kay Jose na anak ni Nun at kanilang isinaysay sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila. At kanilang sinabi kay Jose, tunay na binigay ng Panginoon sa ating mga kamay ang buong lupain at bukod dito ay nangliliit ang lahat na nanahanan sa lupain sa harap natin. This is the word of God.